Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo, minsan ba napapansin mo, habang tumatanda tayo, parang mas bumibigat yung dibdib natin sa mga bagay na dati naman, kebs lang. Dati kaya pa nating maghabol, magpaliwanag, magsuyo, maghintay, kahit alam nating tayo lang yung nag-e-effort. Pero may isang punto sa buhay na bigla mong mapapansin. Parang napagod ka na lang, hindi ka galit, hindi ka rin bitter, napagod ka lang. At doon mo mararamdaman yung kakaibang realization na, kaya pala mas pinipili ko na ang kapayapaan kaysa pagsuyo. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil sumuko ka, kundi dahil natuto ka. Kasi kapag umabot ka na sa edad na maraming beses ka nang nasaktan, maraming beses ka nang umintindi kahit wala namang umaintindi sa'yo, doon mo marirealize na hindi pala lahat ng laban kailangan mong ipanalo. May mga laban na kapag pinasok mo pa, ikaw lang ang talo. Marami sa atin, lalo na yung nasa gitnang edad na sanay sa idea ng kailangan kong ayusin. Kailangan kong magpaliwanag, kailangan kong ipaglaban. Kasi ganyan tayo pinalaki. Kapag may problema, ayusin. Kapag may tampuhan, suyuin. Kapag may hindi pagkakaintindihan, ikaw na ang mag-adjust. Wala namang masama doon. Ang masama, kapag ikaw na lang palagi ang nagbibigay, tapos ikaw rin yung nauubos. May kwento ako. Hindi ito kwento ng ibang tao. Kwento ito ng maraming tao, baka kasama ka na rin doon. Isang relasyon. Pwedeng sa asawa, sa kaibigan, sa kapatid, o kahit sa anak na. Sa una, mahal na mahal mo. Kaya mo maghintay. Kaya mo magpaliwanag kahit paulit-ulit. Kaya mo lunukin yung pride mo kasi iniisip mo, importante siya. Hanggang sa dumating yung araw na habang nagsasalita ka, napansin mo, parang ikaw lang yung may gustong umayos. Ikaw lang yung gustong magkaintindihan. Yung kausap mo tahimik pero hindi nakikinig. Nandyan pero wala naman talaga. At doon pumapasok yung tanong na masakit, pero kailangan mong harapin. Hanggang kailan ka magsusuyo sa taong hindi naman humihingi ng tawad, hindi rin nagbabago, at parang okay lang sa kanya na nasasaktan ka? Diyan nagsisimula yung pag-shift. Yung tahimik na pagbabago sa loob mo. Hindi yung biglang lalayo ka na lang na may galit. Hindi rin yung maglalabas ka ng sama ng loob sa social media. Kundi yung simple lang hindi ka na lang makikipagtalo. Hindi ka na lang maghahabol. Hindi ka na lang magpapaliwanag ng sobra. Mas pinili mo na lang ang katahimikan. At alam mo, ang katahimikan, hindi siya kawalan. Hindi siya pagkatalo. Madalas, siya pa nga ang pinakamalakas mong desisyon. Kasi kapag pinili mo ang kapayapaan, pinipili mo rin ang sarili mo. Pinipili mo yung mental health mo. Pinipili mo yung natitira mong lakas. Hindi ka na bata para sayangin ang oras mo sa mga taong hindi sigurado sa'yo. Hindi ka na rin bata para patunayan ang halaga mo sa mga taong hindi marunong makakita nito. May mga tao talagang gusto lang ng presensya mo kapag convenient sa kanila. Gusto ka lang kapag nagbibigay ka, kapag tahimik ka, kapag sumasang-ayon ka, kapag ikaw yung laging umiintindi. Pero sa oras na humingi ka ng respeto, ng linaw, ng effort, biglang ikaw pa yung masama. Ikaw pa yung nagbago. Pero totoo ba? O baka ikaw lang yung natauhan? May isang malaking misunderstanding pagdating sa pagpili ng kapayapaan. Akala ng iba, duwag ka na. Akala nila wala ka ng pakialam. Akala nila tinalikuran mo na lang basta. Pero ang hindi nila alam, bago ka umabot sa desisyong iyon, ilang beses kang nagtiis, ilang gabi kang nag-isip, ilang beses mong pinili na umunawa kahit masakit. Ang pagpili ng kapayapaan ay hindi bigla ang desisyon. Resulta yan ng mahabang proseso ng pagod, luha at tahimik na pagtanggap na hindi mo kayang ayusin ang isang bagay na ayaw namang ayusin ng kabilang panig. At dito papasok yung unang mahalagang realization. Hindi lahat ng taong mahal mo kayang ibalik ang pagmamahal sa paraang kailangan mo. May mga taong mahal ka raw pero hindi ka marunong pakinggan. Mahal ka raw, pero paulit-ulit ka namang sinasaktan. Mahal ka raw, pero hindi ka kayang ipaglaban. At habang tumatagal, matututunan mo na hindi sapat ang salita. Hindi sapat ang mahal kita kung wala namang kasamang aksyon. Hindi sapat ang pangako kung paulit-ulit naman itong nababasag. Kaya minsan, mas pipiliin mo na lang ang katahimikan kaysa makipag-usap sa taong hindi naman handang makinig. Mas pipiliin mo na lang ang distansya kaysa sa paulit-ulit na paliwanag na nauuwi lang sa wala. At oo,
Mas pipiliin mo na lang ang kapayapaan kaysa sa pagsuyo. May isa pang bagay na kadalasang nangyayari kapag mas pinili mo ang kapayapaan. Bigla kang nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw. Kapag hindi ka na emosyonal na pagod, mas nakikita mo kung sino talaga ang nandyan para sa'yo. Yung hindi mo kailangang habulin. Yung hindi mo kailangang suyuin. Yung kahit tahimik kayo, ramdam mo yung respeto. At doon mo mapapansin, hindi pala dapat pinipilit ang mga relasyon. Ang mga tunay na koneksyon, dumadaloy. May effort sa magkabilang panig, may pakikinig, may malasakit. Kapag ikaw na lang palagi ang nag-a-adjust, tanungin mo ang sarili mo, relasyon pa ba ito o responsibilidad na lang? Kasi ang relasyon dapat nagpapagaan ng buhay, hindi nagpapabigat. Sa puntong ito ng buhay, mahalaga na matutunan mong pakinggan ang sarili mo. Yung pagod mo may dahilan yan. Yung katahimikan mo may mensahe yan. Hindi ka nagiging malamig. Nagiging totoo ka lang sa nararamdaman mo. At habang dahan-dahan mong tinatanggap na hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat, mas nagiging malinaw na may mga bagay talagang mas mahalaga kaysa manalo sa argumento. Mas mahalaga ang tulog mo na mahimbing. Mas mahalaga ang ngiti mo na hindi pilit. Mas mahalaga ang araw na hindi mabigat ang dibdib mo. Dito nagsisimulang magbago ang pananaw mo sa pagmamahal, sa relasyon at sa sarili mo. Hindi na paano ko siya mapapanatili, kundi paano ko mapapanatili ang sarili kong buo. Hindi na anong kulang sa akin, kundi bakit ko hinahayaan na kulangin ako. At sa dulo ng araw, kapag pinili mo ang kapayapaan, may konting lungkot sa simula, oo. Kasi may mga bagay kang kailangang bitawan. May mga tao kang kailangan mong hayaan. Pero kasabay ng lungkot na iyon, may darating na gaan. Yung gaan na matagal mo nang hindi naramdaman. Yung gaan na parang sa wakas, huminga ka ulit ng malalim at nasabi mo sa sarili mo, tama na, sapat na. At mula sa lugar na iyon ng katahimikan, doon unti-unting nabubuo ang mas matibay, mas malinaw at mas totoo mong sarili. At kapag narating mo na yung puntong iyon, mapapansin mo rin na nag-iiba na yung mga reaksyon mo. Yung mga bagay na dati sobrang ikinaka-stress mo, ngayon parang kaya mo nang palampasin. Hindi dahil wala ka nang pakialam, kundi dahil alam mo na kung alin ang worth ng energy mo. Parang may switch sa loob mo na biglang nagsabi, hindi na lahat papatulan, hindi na lahat papasukan. Dati konting hindi ka pansinin, mag-overthink ka na. Konting pagbabago ng tono, magtatanong ka na agad kung may nagawa kang mali. Pero ngayon, kapag may taong biglang lumamig, hindi ka na agad natataranta. Hindi mo na iniisip na kasalanan mo agad. Kasi natutunan mo na, minsan yung pagbabago ng tao, hindi tungkol sa'yo. Tungkol iyon sa kanila. At dito pumapasok yung mas malalim na aral. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Dati, automatic response mo ang magpaliwanag, maghabol, maglinis ng kalat na hindi mo naman ginawa. Ngayon, natutunan mong umatras ng konti at obserbahan. Tignan kung may kusa ba silang ayusin, kung may effort ba silang intindihin ka. At kung wala, doon mo pipiliin ang katahimikan. May mga pagkakataon na mararamdaman mong parang ang cold mo na, parang ang distant mo na. Pero kapag tinanong mo ang sarili mo ng tapat, masasabi mo, hindi ako cold. Pagod lang ako sa paulit-ulit. Kasi ang totoo, walang taong biglang nagiging manhid. Unti-unti lang silang napapagod magmahal ng masyadong malakas sa maling lugar. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mas pinipili natin ang kapayapaan habang tumatanda, ay dahil mas nakikilala na natin ang sarili natin. Alam mo na kung ano ang kaya mong ibigay, at alam mo na rin kung ano ang hindi mo na kayang tanggapin. Dati, kahit bastos ka na kausapin, sasabihin mo pa rin, okay lang. Ngayon, kapag nawalan ng respeto, kahit mahal mo, kaya mo nang umatras. Hindi ito pagiging mataas ang pride. Ito ay pagtatakda ng hangganan. Kasi ang taong may respeto sa sarili, marunong magsabi ng hanggang dito na lang. At ang taong marunong magtakda ng hangganan, hindi galit malinaw lang. May mga relasyon talagang nabubuhay lang dahil may isang taong laging nag-a-adjust. Kapag tumigil siya, dun mo makikita kung may matitira pa bang relasyon o wala. At minsan,
Masakit makita na kapag hindi ka na naghabol, tuluyan na ring nawala yung koneksyon. Pero kahit masakit, may katotohanan doon na kailangan mong tanggapin. Kung totoo iyon, hindi iyon mawawala dahil lang tumigil ka sa pagsuyo. Kapag mas pinili mo ang kapayapaan, may mga taong magtataka. Sasabihin nila, ang tahimik mo na, nagbago ka na, parang wala ka ng pakialam. Ngumiti ka lang sa loob mo, kasi alam mo, hindi ka nagbago, nagising ka lang. At hindi lahat ng tao, komportable kapag gising ka na. Mas gusto nila yung dating ikaw na tahimik, pero nasasaktan, mabait, pero inaabuso, maunawain, pero nauubos. At alam mo kung ano ang isang malaking sign na tama ang desisyon mo? Kapag mas mahimbing na ang tulog mo, kapag mas magaan na ang pakiramdam mo kahit konti na lang ang kausap mo. Kapag hindi ka na kinakabahan tuwing magme-message ang isang tao. Kapag hindi na umiikot ang mundo mo sa mood nila, doon mo marirealize na ang tunay na kapayapaan hindi maingay, hindi dramatic, walang announcement. Tahimik lang siya, pero ramdam mo. Parang umaga na hindi ka nagmamadali. Parang kape na iniinom mo ng dahan-dahan. Parang araw na wala kang kailangang patunayan kahit kanino. May mga pagkakataon pa rin na magdududa ka sa sarili mo. May mga gabing maiisip mo, tama ba ang ginawa ko? Natural lang iyon. Tao ka. May puso ka. Hindi ibig sabihin na pinili mo ang kapayapaan, wala ka ng pakiramdam. Ibig sabihin lang, mas mahalaga na sa iyo ang sarili mo kaysa sa chaos. At sa mga sandaling iyon ng pagdududa, balikan mo kung bakit ka napagod. Alalahanin mo yung mga gabing umiiyak ka ng tahimik. Yung mga araw na kahit pagod ka na, ikaw pa rin ang umuunawa. Yung mga pagkakataon na pinili mong manahimik para lang hindi lumaki ang gulo. Hindi ka naging selfish. Nagiging honest ka lang sa limitasyon mo. Unti-unti mo ring matututunan na hindi mo kailangang ipaliwanag ang desisyon mo sa lahat. Hindi lahat karapat-dapat sa paliwanag mo. Ang mga taong tunay na may malasakit, mararamdaman nila kung bakit mo pinili ang katahimikan. At ang mga hindi makaintindi, kahit anong paliwanag mo, hindi rin naman makikinig. Kapag pinili mo ang kapayapaan, mas nagiging mapili ka na rin sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi na basta-basta. Hindi na dahil lang sa tagal o dahil sa memories, o dahil sa takot na mag-isa, pinipili mo na yung may respeto sa oras mo, sa damdamin mo, sa katahimikan mo. At doon mo makikita na hindi pala kakulangan ang mag-isa minsan. Minsan, doon ka pa nga mas buo, kasi walang humihila pababa, walang nagpapabigat ng dibdib, walang kailangang suyuin para manatili. Habang nagpapatuloy ang araw, mas nagiging malinaw sa iyo na ang pagmamahal, hindi dapat pinipilit, hindi dapat hinihingi, at lalong hindi dapat ipinagmamakaawa. Ang totoong pagmamahal, kusang ibinibigay. May galang, may pakikinig, may effort. At sa puntong ito ng buhay mo, mas pipiliin mo na yung tahimik na pagmamahal kaysa sa magulong atensyon. Mas pipiliin mo na yung malinaw kaysa sa puro tanong. Mas pipiliin mo na yung kapayapaan kaysa sa pansamantalang lambing na may kapalit na sakit. Habang dahan-dahan kang naglalakad palayo sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa'yo, hindi mo namamalayan na papalapit ka na pala sa mas maayos na bersyon ng sarili mo. Yung hindi na takot mawalan. Yung hindi na kailangang ipaglaban ang mali. Yung marunong nang pumili kung saan siya mananatili at kung saan siya aalis ng tahimik pero buo. May kakaibang lakas sa taong hindi na kailangang ipaglaban ang sarili niya sa maling lugar. Yung tipong hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka tumahimik, kung bakit ka lumayo, kung bakit ka tumigil. Kasi sa loob mo, malinaw na ang dahilan. At kapag malinaw ka sa sarili mo, hindi ka basta-basta matitinag ng opinyon ng iba. Habang tumatagal, mas naiintindihan mo na hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. May mga pagkawala na paglaya, may mga paglayo na proteksyon, may mga katahimikan na nagliligtas sa iyo mula sa mas malalim pang sugat. At sa bawat pagkakataong pinipili mo ang kapayapaan, unti-unti mong binubuo yung buhay na hindi na palaging nakasandal sa validasyon ng iba. Minsan, mapapaisip ka rin, kung mas maaga ko kayang piliin ang kapayapaan, mas maaga sana akong naging payapa. Pero hindi ka magsisisi, kasi alam mo, dumating ka rito hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa karanasan.
Lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng tiniis mo, lahat ng beses na pinili mong magmahal, kahit mahirap lahat iyon ang nagturo sa'yo kung ano ang ayaw mo na. At doon mo marirealize na ang maturity hindi nasusukat sa edad. Nasusukat ito sa kakayahan mong umalis sa mga sitwasyong hindi ka na nirerespeto. Nasusukat ito sa lakas ng loob na piliin ang sarili mo kahit may masasaktan, kahit may hindi makakaintindi. May mga taong hindi ka nababalikan kapag tumigil ka sa pagsuyo. At okay lang yon. Kasi ang mga taong mananatili, sila yung hindi kailangang suyuin. Sila yung kusang lalapit. Sila yung marunong makaramdam kapag may mali. Sila yung hindi ka kailangang ibeg para lang tratuhin ka ng tama. At habang pinipili mo ang kapayapaan, mapapansin mo ring mas nagiging totoo ang mga ngiti mo. Hindi na pilit. Hindi na pang cover up ng lungkot. Totoo kasi magaan na ang loob mo. Mas konti na ang iniisip mo bago matulog. Mas kaunti na ang bigat na dala mo paggising sa umaga. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng pakialam sa mga tao. Ibig sabihin lang, mas marunong ka nang pumili kung kanino mo ibibigay ang puso mo, ang oras mo, at ang enerhiya mo. Kasi natutunan mo na ang mga ito ay limitado at hindi mo na kayang sayangin sa mga taong hindi marunong mag-ingat. Kung may isang bagay kang pwedeng ipaalala sa sarili mo araw-araw, ito yon. Hindi mo kailangang magsumamo para mahalin ka ng tama. Hindi mo kailangang maghabol para pahalagahan. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit para maintindihan. Ang taong para sa'yo, makikita ka kahit tahimik ka. At kung sakaling may araw na bumalik ang lungkot, bumalik ang alaala, bumalik ang tanong na, paano kung nagtiis pa ako? Yakapin mo lang ang sarili mo. Sabihin mo, ginawa ko ang kaya ko. Hindi mo iniwan dahil mahina ka. Umalis ka dahil gusto mong manatiling buo. Kung may natutunan ka man sa pagpili ng kapayapaan kaysa pagsuyo, ito ay ang katotohanang hindi ka nawalan ng pagmamahal. Ibinalik mo lang ito sa tamang lugar, sa sarili mo. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung pakiramdam mo pagod ka nakakasuyo, pagod ka nakakahabol, pagod ka nakakapaliwanag, pakinggan mo ang pagod na yon. Hindi siya kaaway, gabay siya. Gabay papunta sa mas tahimik, mas malinaw, at mas totoo mong buhay. At kung may bahagi ng kwentong ito ang tumama sa iyo, isulat mo sa comments. Hindi ka nag-iisa. Maraming dumaan sa parehong landas, tahimik lang din. At kung nakatulong ito kahit kaunti, ilike mo ang video at mag-subscribe ka. Hindi para sa akin, kundi para sa mga susunod pang kwentong baka sakto rin sa pinagdadaanan mo. Tandaan mo, hindi kailangang maingay ang desisyon para maging tama. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay yung tahimik mong pag-alis, dala ang respeto sa sarili at ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. At sa bawat araw na pinipili mo ang kapayapaan, mas lumalapit ka sa buhay na hindi ka na kailangang suyuin para manatili. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.